ready to praise the Lord? Yahweh, 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 Almighty God, we want to praise you for all the things you've done for us. You've shed your blood to take away all our sins and shame. To you be all the glory and the praise. We raise our hands and shout your name. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Unfailing God, we want to thank you for your unending love for us. Your promises, they come alive more and more in our lives. To you be all the glory and the praise. We raise our hands and shout your name. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. We will worship till tomorrow comes. Forever we'll sing our praises to you. In your presence you have changed our lives. Now we're ready to go. Yahweh, Yahweh, Come on, clap your hands. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Great are you, Lord. What's up, COG family? This is Casey, And this is Anjali. and we are from the worship department. Welcome to our online worship service and welcome to the first week of July. Yes, Ate Casey, I'm so excited dahil we are in the first week of July na at malapit na ang ating 16th anniversary celebration. Grabe, 16 years of God's faithfulness and favor to His church and His people. Ikaw ba, Ate Casey, excited ka na ba? Yes, Anjali, ngayon pa lang damang-dama ko ng excitement and I know na excited na din ang lahat dyan.
Kaya naman, huwag kang mawawala. We have a good news for you, church. We are looking for more workers that is willing to commit and serve the Lord. That's why if you want to be part of our growing family, don't hesitate to commit and serve our faithful God. Yes naman, kaya be part of our various ministries and allow God to release your God-given gifts through serving Him. And church, for our on-site services, we will be hearing 2 different topics. For our morning slot, together with Pastor Rex Santoseno with the topic, the law of sowing and reaping. And for our afternoon slot, together with Ate Chris Ann Mahinay with the topic, successful life. And for our Sunday services is still in a booking basis. We also have our midweek service and morning prayer. Kaya naman, church, don't miss every activity and services para sa ating Panginoon. And today, before we start our worship service, we would like to know kung connected ka na ba sa ating community. Kaya naman kung hindi pa and it is your first time tuning in here, you can type new here because we would love to welcome you and to connect with you. And don't forget to like and follow our social media accounts for more encouragements and updates. Our Facebook at COG Subic and our YouTube account at COGWMP Subic. In a few seconds, our service is about to start. So, start mentioning and tagging your friends, your loved ones, and family for them to experience God's presence. Can we bow down our heads and let us pray? Hallelujah. Lord, we honor your presence. God, Lord, we acknowledge you in our life, Panginoon. Lord, salamat sa opportunity and privilege, Panginoon, that today we are able to experience you, Panginoon, worshiping you and honoring you, Panginoon. Lord, today we believe, Panginoon, na you prepare something beautiful, something precious in us, Panginoon. Kaya, Lord, today, Panginoon, naniniwala kami na yung salita mo ay magpe-penetrate sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, ikaw ang bahala sa buong service, Panginoon Lord. Ipinagkakatiwala namin sa iyo yung maghapon, Panginoon Lord God. We thank you and we glorify you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. We enjoyed hanging out with you, church. Kaya naman as we worship the Lord, prepare to be immersed in His presence and give Him the highest praise and glory. Again, this is Casey. And this is Anjali. God bless and enjoy the service. Hallelujah! Good morning! Pwede po bang lahat tayo ay tumayo na sa presensya ng Panginoon? Pwede po bang isigaw ang kabutihan ng Panginoon sa umagang ito? Pwede mo pa siyang palakpakan niya, pinakamalakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! We worship you, Jesus! Come on, church! Let us worship the Lord! Hallelujah! Oh, we worship you, Jesus! Oh, we welcome your presence, God! We exalt your name, Jesus! Hallelujah! Oh, we worship you, God! We welcome your presence in this place! Hallelujah! Lahat ng pinagpala ng Panginoon, pwede ba magsabi ng Amen? Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo, good morning, kapatid! Hallelujah, hallelujah. This time, we would like to worship the Lord. Pwede bang sa umagang ito ay purihin natin ang Panginoon ng todong-todo? Amen po ba doon? Sabihin mo sa katabi mo, magpupuri tayo. Ang rason kung bakit tayo nandito dahil magpupuri tayo sa Diyos. Amen po ba? Ang umagang ito ay ibibigay natin sa Panginoon. Ang umagang ito ay para lamang sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Are you ready, church, to worship the Lord? Amen. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God. We proclaim your name, Jesus. Pwede mo bang ipalakpak ang mga kamay mo sa taas para sa Panginoon? Hallelujah. And enjoy His presence today. Here I am before you. I'm praying in love and seeking your truth. Knowing that your perfect grace has brought me to this place. Because of you, I freely live. My
paboritong naramdaman mo ng presence ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Every time we worship the Lord, He is always in our midst. Amen. And I would like to share with you this verse from Psalms 145. Sabi po dito, I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise, extol you, your name forever and ever. Great is the Lord and the most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Amen. Today we will worship our God. Whatever your situation right now, let us worship Him. Sabi ng Panginoon, there is another day and I will be with you. Sino po naniniwala na kasama mong Panginoon? Whatever your situation right now, let us worship the Lord. Hallelujah. Can we just lift up our hands to God? Pwede mo bang itaas ang kamay mo sa Panginoon? Just say, Lord, I am here. My heart is for you, God. Whatever my situation right now, Panginoon, itataas kita sa buhay ko. Dahil alam ko, Panginoon, na kasama kita. Ano man, Panginoon, ang pinagdadaanan ko, alam kong kasama kita, Panginoon. And I will overcome it, Panginoon, dahil Ikaw, Panginoon, ang kasama ko. And today, Lord, I will bless your name. I will exalt your name in this place, oh God. Whatever happens, Panginoon, I will exalt you. Hallelujah. Come on. Let us worship the Lord. We will worship you, God, with all our hearts. Today, this day is for you, Lord. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes
Pwede mo bang purihin ang Panginoon sa buhay mo ngayon naman, church? How great you are, O God! Hallelujah! How great thou art. Oh, we sing without, sing without my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior God, to thee. How great you are, how great thou Pwede pa minsan awitin mo sa Panginoon, church. This is my soul, my Savior. Come on, lift up your voice. How great you are. We say our love to you. This is my soul, my Savior.
worship you, God. Hallelujah. Pwede bang minsan papalakpakan mo ang Panginoon? Yes, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Truly, God, that you are a great God. You can do all things, Panginoon. We thank you for everything you've done. And Lord, today, we just want to thank you for your awesome presence, God. Ngayon pa lang, Panginoon, naramdaman na namin ang mga yakap mo. I feel the joy, the peace comes from you, God. And today, Panginoon, we will continue to worship you, hearing your word today, because we know, God, that today you prepare something in our life, Panginoon. We would like to be here, Panginoon, just to be with your presence, God. Hallelujah. Thank you, God. Lord, we give you all the glory and honor, God. We praise your name. We extol your name, God, in this place. We thank you, Lord, and we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So how many of you are excited to receive the word of the Lord today? Amen. Pwede po bang magsabi ng amen? Amen. Praise the Lord. And I'm so excited to share the word of the Lord sa bawat isa po. And before that, kindly tayo po ulit malalangin as we welcome the word of God, as we study His word. Lord, we thank you once again, Panginoon, for your presence. Yung nararamdaman namin pag pumupunta dito sa presensya mo, Panginoon, ay tunay na napakasarap, Panginoon. And Lord, today, your word, as we study your word, let your word sink in our spirit, Panginoon. Gawin mo yung puso namin na good soil for your word today, O Lord God. Hayaan mo that you will speak to us, O Lord God, sa buhay ng iyong mga anak. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And meron po tayong mga first-timer po dito. Those who came for the first time, we just want to thank you. Gusto lang po namin magpasalamat. Wow, thank you so much. Thank you so much po for being with us. Wow, salamat po. Palakpakan natin si Lord sa buhay ng ating mga kapatid. Dito po sa kabilang side, meron po tayong first-timer. Wow, thank you so much, kapatid. Salamat dahil nandito tayo sa presence ng Lord today. And I believe na hindi lang po ito yung first time na makakasama namin kayo, but make this church as your permanent spiritual home. Amen? You are part of our growing family now. Amen? Praise the Lord. And today po, ngayong pong araw na ito, ang ating pong pag-uusapan, this is a continuation of what we have learned last time, yung power to prosper kay Isaac. Amen? And ngayon po, kasi meron tayo na itakil doon about yung seed. Amen? About yung seed. And ngayon pong araw na ito, ang pag-uusapan po natin, this is the law of sowing and reaping. Amen? You know what, when we heard this, minsan pag narinig natin itong sowing and reaping, akala natin ang pinag-uusapan lang ay pera. But it is more than that. Amen po? It is not just a money, but everything. Lahat ay pwede mong itanim. Amen? At alam nyo po, kapag ito po ay tinanim natin, meron at babalik at tutubo sa ating buhay. Amen? Kaya alam niyo po, bakit natin kailangan pag-usapan to? Because everything in this world is governed by the law. Amen? Meron tinatawag na law of gravity. Tama po ba? Pag binato mo to, babalik pababa kasi may law of gravity na tinatawag. Amen po? Merong law of energy, merong law of electricity. Napakaraming law. Almost all of the things in the world are governed with these laws. Amen? Kaya po today, we will talk about the law of sowing and reaping. Amen? When we say law, when we talk about law, there is a principle behind it. Pag sinabing law, merong principle sa loob nito na kailangan mong sundin, na kailangan mong gawin para po gumana in our favor of that law. Amen? And today we are going to read the word of the Lord in the book of Galatians chapter 6. If you have your Bible, you can read it. Galatians chapter 6, verse 7 to 10. So, basahin po natin dito. Sabi niya, do not be deceived, God is not mocked, for whatever a man sows, that he will also reap. And verse 8, for he who sow to the flesh will of the flesh reap corruption, but he who sow to the Spirit will reap everlasting life. Amen. In verse 9, wala ba yung verse 9 pa dyan? Verse 9, sabi niya po dito, and let us not grow weary
while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Amen po? So, ito pong principle na ito, akala natin sa mundo lang. Di ba yung principle of sowing and reaping? Kapag nagtanim ka ng palay, tutubo yan, dadami yan, mas marami yung inaani mo kaysa doon sa tinanim mo. Amen? And in the Bible, meron po dito na sinasabi na law of sowing and reaping, and this is God's principle that we need to obey. The moment we violate the principle, the law of God, amen, meron pong, of course, doon minsan nagkakaroon ng failure sa ating buhay. Kaya sabi sa Joshua 1:8, di ba, kasi yung word of God is also principle. Kaya sa Joshua 1:8, sabi niya, be careful, meditate this book of the law, do not depart it from your mouth, meditate it day and night. Ano pong sabi niya? And be careful to obey everything written on it. And then, ibig sabihin, yung pong nauna is requirement, and then you will become prosperous and successful. Amen po? Kaya po, all failures in life is governed by dishonoring the principle. All failures in life is governed by dishonoring the law. Amen? Pag sinabi ko pong law, yung meron pong, kagaya po nung binabanggit ko kanina. Amen po? Kaya po, one of the most important principle in the Bible is the law of sowing and reaping. While we are still here on earth, lahat po ito ay gagawin natin palagi. Amen? Yung sowing and reaping. And in fact, in the book of Genesis chapter 8, may sinabi po dito na as long as the earth remains, as long as this world remains, ano pong sabi? There will be planting and harvest. Amen. There will be planting and harvest. Hanggang meron itong mundong ito mananatili, meron pong planting at merong harvest. So, in our life today, we have to know the principle of sowing and reaping, kasi hanggat meron pala itong mundong ito, gagawin to, mangyayari to. Amen. Kaya po maraming mga Kristiyano, maraming mga tao ang hirap sa buhay, ang bagsak sa buhay because maybe they are ignorant to God's principle. Maybe they are ignorant to God's word. Amen. Kaya po mahalaga na pag-aralan natin because when you understand and apply this principle, it will change your life forever. Amen po? Kaya po, alamin natin to, pag-usapan ito, yung principle of sowing and reaping. You know what? Understanding the law of sowing and reaping will help us live a fruitful life as a children of God. Amen. Marami pong hindi magiging unfruitful sa kanilang buhay. Alam po bakit? Kasi hindi nila alam ang principle na ito. Alam po, hindi nakatanim kay Jesus. Amen. Hindi nakakonect doon sa main source. Amen. That's why we will go now to this principle of sowing and reaping. Ano po, mabilis lang po ito. So, tignan po natin, ano ba itong principle behind this? Pag sinabi kasong law, sabi ko kanina, merong principle na nasa loob nito na kailangan po nating matutunan. Amen. So, what is the principle behind the sowing and reaping? Number one, you know what? We are all a sower. How many of you believe in that? We are all a sower. Lahat po tayo. Actually, this principle is irrevocable. This principle is not only for the Christians. This is also for the unbeliever. Kahit na unbeliever, affected siya ng law ng sowing and reaping. Kasama siya dyan. Siya rin ay sower kagaya natin. Amen po? In this law of life, amen, pag sinabi pong we are all a sower, you know what? Lahat ng bagay sa buhay natin, yung ating talento, yung ating treasure, yung ating time, yung ating words na lumalabas sa bibig natin, yung ating actions, yung ating decisions, those are seed. Amen? Are we still here? Those are seed. Yung decision mo kanina na pagpunta dito, seed yun. You are sowing in the spirit. In your spirit. Amen po? Kaya lahat pala ay governed nito. We are all a sower. Amen. Kaya kailangan, kung ako pala ay sower, whether I am unbeliever or a believer, I need to know this principle. Amen. Paano ko po nalaman na tayo ang sower? Amen. When God created us in Genesis chapter 1 verse 28, ang sabi niya, yung kalilikha niya ng tao, ang una niyang command, be fruitful and multiply. Yung una niyang command, be fruitful and multiply, hindi niya sabing be seedful. Because He already put a lot of seed in our life, and He commanded us to become fruitful and to multiply. Amen. Kaya po lahat ng mga ginagawa natin, those are seeds. Words, action, decisions,
how you use your time, your talent, your treasure. Amen. All of those things are seed, and one day you will reap those things in your life. Amen po? We are all a sower. Amen? Kaya lang, ito po nakakalungkot. Bakit? Kasi marami pong mga tao ay deceive. Hindi, ang akala nila, hindi effect sa akin yung loan na yan. Amen. That's why doon po sa unang binasa natin kanina, ang unang word ng Lord sa Galatians, sabi ni Paul, do not be deceived. God is not mocked. Amen. Because a lot of people are deceived with this principle. A lot of people are deceived with this law. Amen. The root cause of the careless and indulgent lifestyle of many people because they are deceived. Maybe they don't know the truth or they are not just obeying the truth. Amen? Kaya po yung mga tao, sa totoo lang po yung mga tao po na hindi sumusunod doon sa principle ng Lord sa sowing and reaping, these are commonly the deceived people and they fail to obey God's principle. Amen? Andiyan po ba tayo? You know what? Who you are right now is the product of what you sowed in your life in the past. Kung sino ka ngayon, yung buhay mo ngayon, bunga yan nung mga itinanim mo sa buhay mo nung mga nakaraang taon, nakaraang araw, nakaraang oras. Amen. That's why it is very important, amen, to sow carefully and to sow good things. Amen. Para po yung aanihin din natin na babalik sa atin ay maganda at maayos din. Amen po ba yun? We are all a sower. Amen. Ikaw, whether you like it or not, in your life, you will sow a seed in your life. It can be your words, your action, your decisions, your time, your treasure, your talent. At one point of your life, you know what, itatanim mo yan. Kaya, you know what, magtanim tayo, gamitin natin yung ating buhay ng maayos. Amen? Second principle, amen, second principle of the law of sowing and reaping, you know what, we reap what we sow. Amen? We reap what we sow. And dyan po ba tayo? Basahin ko po dito, tutuloy po natin yung verse kanina. Sabi niya din sa Galatians 7 pa rin po, 6 verse 7, do not be deceived, God is not mocked, for whatever a man sows, that he will also what? He will also reap. Amen? Yung ating mga itinanim ay one day babalik at aanihin natin. Amen po, pag nagtanim ka ng mangga, ang makukuha mo ay pakwan? Hindi po, di ba? Mangga rin. Pag nagtanim ka, ng palay, pagtanim ka ng saging, ang makukuha po natin ay saging din. You know what? We reap what we sow. What we are sowing right now in our life. Are we sowing good things, bad things? Amen? Kaya po, let's evaluate our lives today. Ano po, ang buhay ay napakaikli lang. Kaya kung ano yung ginagawa natin palagi, yun yung kalimitan na tinataniman natin sa ating buhay. At one day, yun din ang aanihin natin. Amen? You know what? Your life is like a field. Your life is like a garden that you are sowing on it every day. Amen? Tanong, anong klaseng buto ang tinatanim natin? Amen? Our thoughts, our words, those are seeds that we are sowing in our life. Sabi ko po yung ating life, yung ating buhay, it is like a garden. Amen po? Minsan, paglinggo, pupunta tayo sa church, we are sowing good seed into our mind, into our spirit. Amen? Kaya lang, minsan paglabas natin dito pa lang, or Monday pa lang, di ba, ang dami na nating iba't ibang pinapakinggan, lalo na ngayon sa cellphone pa lang, napakarami na pong mapapanood, napakarami ng mababasa, na mga bad news, na mga fake news, and all of those days na ginagawa po natin yun, nagtatanim tayo sa isip natin, sa buhay natin ng mga negative things. Kaya minsan nood ka lang ng telenovela, di ba, galit ka na palagi sa asawa mo. But late ka na naman umuwi. Di ba? Overtime, pagod yung asawa. Pagkadating ng bahay, bubungangahan. Late ka lang, nalate lang ng 20 minutes. Kasi minsan yung thoughts natin, yung mga pinapanood natin, mga binabasa natin, mga nakikita natin, those are seeds that we place, that we put in our life. Amen? Kaya po, we reap what we sow. Are we still here? You know what? In this life, you have two gardens. Amen? It's either you sow in flesh or you sow in spirit. Amen? Titignan mo kung i-evaluate natin yung buhay po natin, saan ba tayo kalimitang nagtatanim? Amen? Sa flesh ba or sa spirit? Kasi po, sabi dito sa Galatians, dito pa rin po sa verse 8 naman, for he who sows to his flesh, to the will of the flesh, reap corruption, but he sows to the spirit will also reap everlasting life. Amen?
In our life, you have two garden, two options. Saan ka ba nagtatanim? Ano ba yung tinataniman mo ngayon? Spirit or flesh? Amen? Kaya po yung mga first timer po natin ngayon, ano po, dito po sila, they are sowing in their spirit today. Amen? Kaya you are in the right place. Amen po? Meron kang dalawang bagay, ano po, sa ating buhay na pagtataniman. Flesh or spirit. Binanggit din dyan yung dalawang yan. Amen? Kaya lang, itong dalawang tataniman, magkaiba ng harvest to. At malalaman natin, Pastor, ano ba yung flesh na yan? Ano ba yung pagtatanim ng flesh? So basahin po natin, ano po yan, sa Galatians din, medyo magbabackward tayo ng konti, sa chapter 5. Sabi dito, now the works of the flesh are evident. Amen? Ano daw po yung works of the flesh? Which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, intentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambition, dissension, heresies, envy, murder, drunkenness, revelries, and the like of which I tell you beforehand. Just as I told you in the time past, that those who practice such these things will what now? Will not inherit the kingdom of God. Kaya kapag ito po ang tinatanim natin sa ating buhay, very evident daw po ang flesh. One day, nakakalungkot kasi dito sa verse na ito, sinabi na kaagad, those people who are sowing, this kind of seed into their lives will not inherit the kingdom of God. Amen. At ano naman daw po ang spirit? Diyan po yung kasunod din yan sa Galatians chapter 5 verse 22. But the fruit of the spirit is what? Is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Amen po? So, anong garden ang tinataniman natin sa buhay natin ngayon? Meron kang garden of flesh or garden po ng spirit? Amen. That's why I encourage you today, you know what? Life is very short. What you are doing today, kaya sabi ng Bible, amen, you will be rewarded according to your deeds, according to our works. Amen. Kaya po, maganda na nakaset yung mind natin to those things that are above. Amen. Things above. Kasi po, ito yung things of the Spirit. Amen? That's why you know what? Success and failure are predictable. Amen po? You know what? Success and failure are predictable. If you are sowing in the flesh, amen, of course, the failure, one day the failure you will harvest failure. But if you sow in your spirit, one day you will harvest success, good life, and Christ-likeness. Amen po? Kaya po, nakadepende yung ating harvest tomorrow on what we sow today. Ano bang tinataniman natin? Flesh or spirit? That's why we need to understand this principle very carefully and let's evaluate our life kung ano po yung klaseng garden ang mas ini-investa natin at tinataniman natin sa ating buhay. Amen? Are we still here? Pangatlong principle, amen, pangatlo pong principle, we reap more than we sow. Amen? Tama po ba yun? We reap more than we sow. Siyempre, pag nagtanim ka ng mangga, pambira, tutubo yun ng punong mangga, mas marami yung maha-harvest mo. Tama po ba? Yung isang mangga, pwedeng humarvest po yun ng, hindi ko alam kung ilang kain ng mangga. Kung ilang kilo, hundreds of kilos na pwedeng maani po doon sa isang puno. And one day, that tree can become a forest. Amen. And in our life, ganoon din po. Kaya sabi niya dito, doon po sa binasa natin kanina, for he who sows to his flesh, will of the flesh will reap corruption. Amen, will reap corruption. Itong katawan na to na tinaniman mo, kaya minsan po, di ba, sinisisi natin ng Lord, Lord, bakit mo ako binigyan ng sakit? Bakit ako nagkaroon ng lung cancer? Tinanim mo yan noon, inaanim mo lang ngayon. Hindi natin, sinisisi natin ang Diyos, pero pero yung palang mga bagay na nangyayari sa atin yan, even in our body, that is what we saw in our life, in our body in the past. Amen po? Are we still here? Amen. At sabi niya, but he who sows to the Spirit, will of the Spirit will reap what? Everlasting life. Amen. Kaya po, mas matindi yung harvest na babalik sa atin. Amen. We reap more than what we sow. Amen. Kung nagtanim ka ng sa Spirit, mas malaki yung ma-harvest po natin. Kung nagtanim ka ng isang buto, amen, kagaya po nangyari kay Isaac, last time we studied this, amen, he reaped 100-fold, sabi ng Bible.
100 times nung kanyang itinanim ang kanya pong inani. Amen? That's why, kagaya po ng ginagawa nyo ngayon, if you sow on listening, in listening today the Word of God, you will reap a harvest of wisdom. Amen po? Nagkakarip tayo ng harvest of wisdom. More than doon sa ating tinanim. Nakinig ka lang, pambira, nakakuha ka ng harvest of wisdom. Because we will reap more than what we sow. Amen? Kaya po kung tayo ay magtatanim ng kabutihan, mas maraming kabutihan ang babalik sa buhay natin. Kung tayo ay magtatanim ng kasamaan, ng kalukuhan, ng pandadaya, pambira, mas marami pong babalik sa atin na ganon because we reap more than what we sow. Amen? Kaya maganda po na let's evaluate our life, anong klaseng pagtatanim ang ginagawa natin. Amen? So, pang-apat na principle po dito po sa ating principle of sowing and reaping. Number 4, we reap later than we sow. Amen po? Alam niyo po, this is the crucial part for many Christians. For many Christians, amen, marami pong hindi nakakapaghintay. Kasi akala nila yung tinanim nila hindi namumunga. Kasi akala nila yung tinanim nila parang walang nangyayari. Amen, because we reap later than we sow. Amen, you know what? Trees takes time to grow. Forest takes time to develop. Amen? Kaya minsan, marami pong mga Kristiyano nag-give up na, ayaw nang magtanim. Ay, nag-attend dyan. Sa church, wala din naman nangyari, wala din nabago sa buhay ko. Amen, nagtatanim ka, sa spirit, wala naman. Amen. Kaya po doon sa verse pa rin na binasa natin kanina, sa verse 9, ang sabi niya, and let us not grow weary while doing good. Why? Because for in due time, you will reap if we do not lose heart. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, don't stop sowing your seed. Don't stop doing good things. Amen po? Kahit wala kang nakikita, kahit wala kang nakikitang bunga pa sa ngayon, amen, patuloy lang ang pagtatanim. Amen, because one day, if you do not lose heart, you will reap a harvest. Amen, your timetable is not God's timetable. Yung timetable mo, hindi timetable ng Diyos. Kasi yung plano mo, mas maganda sa plano ng Diyos sa buhay mo. Amen, that's why we reap later than than we sow. Kung wala ka nakikita ngayon, minsan nai-intimidate tayo. Minsan parang gusto na nating tumigil, gusto na nating mag-stop. Kaya ni-remind tayo ni Paul dito, sabi niya, do not grow weary because our God is a promise keeper. Our God is a way maker. Amen. He will fulfill His plan, amen, His promises into our lives. Kaya keep planting, keep sowing good deeds because the Lord will give us an abundant harvest. Amen po ba yun? Ibibigay ng Lord, pangako niya yan eh. Promise niya sa atin yan. Amen. Kaya po huwag tayong ma-deceive kung wala pa tayong mga nakikitang bunga sa ngayon. Amen. Minsan nagtatanong na tayo, bakit hanggang ngayon wala pa? Pero alam mo po, kung ikaw ay totoong nagtatanim ng mga mabubuting bagay sa gawain ng Panginoong Diyos, you know what? I can guarantee you that you will harvest that in your life. Amen. Pastor, paano kung kinuha na ako ni Lord? Okay lang. Bakit meron kang may extension yan hanggang langit? Amen. Kaya sabi niya, doon sa kanyang salita, amen, we will be rewarded We will be rewarded according to our deeds, according to our works. Kung hindi ka man na-reward dito, I can guarantee you that you have the reward in heaven. Amen po? That's why, don't give up. Amen. Keep on sowing and keep on planting. Amen? And number 5, ano pa pong pang-fifth principle? You know what? Sow in every opportunity. Amen? Sow in every opportunity. We need to sow continually. Kasi kagaya po nangyari kay Isaac, amen, yung nagtanim siya in times of famine, amen, nakakuha siya ng 100-fold yung kanyang na-harvest. Amen po? At ang ginawa ni Isaac, nagtanim ulit. Kaya sabi ng Bible, he became prosperous. Amen? At nagtanim lang, continue lang ang pagtatanim. Hindi lang po siya naging prosperous, he became very prosperous. Amen po. Bakit? Kasi naintindihan niya that after I harvest, I will not stop sowing my seed. Kapag nag-harvest ako, patuloy pa rin ang pagtatanim. Amen. Patuloy pa rin ang pagsuso ng good seeds. Amen po?
Kaya sabi niya po dito sa verse 10, therefore, as we have opportunity, amen, as we have opportunity, we need to sow our seed. That's why we need to sow continually, we need to sow our seed in every opportunity. Amen po ba yun? You know what? We only have limited time here on earth. Hindi mo alam kung kailan ka kukunin ng Lord. Hindi natin alam. That's why every time there is an opportunity to sow our seed, to sow the seed in our spirit, to sow the seed of goodness. Kaya sabi niya dyan, let us do good to all. Good to all. Amen? Kasi hindi natin alam, yung mga bagay pala na ginagawa natin sa mga tao sa paligid natin, we are sowing seed in their lives. Amen? At sometimes, yung tinatanim mo sa kanila, hindi lang ikaw ang umaharvest, pati sila o yung next generation. Amen? That's why we can sow in every opportunity, and one day you will see your life will be rewarded by the Lord. Amen? Hindi mo man nakikita ngayon yung harvest, but you can guarantee that the harvest of reward is in heaven. Amen po? Pero you know what? Gusto ng Lord na hindi mo lang doon makuha. Kahit po andito tayo sa earth pa lang, sa mundong ito, na-experience na natin yung harvest doon sa mga tinanim natin. Amen po? Hallelujah. And lastly, I will end with this. Ano pa ba yung kailangan natin gawin? You know what? You will sow in the right environment. Kailangan pala nagtatanim tayo sa tamang environment. Amen po ba yun? Kasi you know what? Sometimes there's no problem with the seed. The problem is the environment. Remember yung parable of the farmer? Sino po nakakatanda nun? Amen. Mayroong seed. Of course, yun ang word ng Lord. Nabi doon. Amen. Mayroong rocky soil, mayroong sandy soil, mayroong wayward soil, at mayroong tinatawag na good soil. Amen po. At ang tanong, saan ba natin itinatanim yung meron tayo? Saan ba natin itinatanim yung buhay natin? Kasi meron kang pwedeng pagtaniman na hindi tutubo, or ang balik sa iyo ay bad things. Amen po? Kaya po dito, sinabi ni Paul kung saan ba ang good environment. Saan ba yung good environment na yan? Sabi niya, therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially, special mention po, no? Especially to those who are of the household of faith. Especially to those who are household of faith. Especially to the church. Amen po? Good environment. Bakit kaya ito ang sinasabi ni Paul? Kasi ang church, nakakapagdala ng maraming kaluluwa sa langit, ginagawang instrumento ng Diyos. Kaya po lahat ng tinatanim mo na pagdilingkod dito, itinatanim mo, nagtagtatites and offering ka, nagbibigay ka, amen, you are partnering, amen, your life to the kingdom of God. You are sowing in the right environment. Amen. Kaya lahat ng nilalagay natin ay hindi po na in-exert natin na time sa church, in-exert natin na talent natin, nagpapagamit, minsan inaabot na ng anong oras dito. Lahat ng mga tinatanim natin, you know what? You are sowing your seed in the right environment. Amen. Kaya, you know what? Ang ating pong church, 2019, ito po yung mga naabot natin. Hindi po ito yung mga dati nang uma-attend. 2019, mga first-timers po ito, 2019, we have more than 1,500. Amen, 1,580 first-timers. Ibig sabihin, ganito po karami yung naaabot ng salita ng Panginoon, because there are people who sow their time, their talent, their seeds into their church, and we are becoming the instrument of God to reach the people. Amen? To reach the people. Amen po ba yun? Kaya, huwag tayong magsawang magtanim. Amen. At ito pong pandemic, 2020, marami pong walang service dyan. Ilang buwan wala. And until today, you know what? Kahit pandemic, ang church may ginagawa pa rin. Ang church nangangaluluwa pa rin. Based on our record, we have 892. Amen. Na first-timer na nabahagian ng salita ng Panginoong Diyos. Amen. In the midst of pandemic, the church is doing His job to reach people. Amen po ba yun? Kaya pala sinabi ni Paul, especially in the household of faith. Especially bakit? Kasi when you are sowing your seed, nakikipag-partner ka sa kingdom ng Lord. You are sowing into the kingdom of God. Kaya po lahat ng inyong itinatanim dito, maraming salamat po kasi nagiging instrumento yan para maraming tao, maraming kaluluwa ang maabot natin. At in this church, ako po mismo ay patotoo. Nakita ko ang maraming buhay na binago. Maraming pamilya ang inayos ng Diyos.
because He is using this church for the glory of God. Amen po. Ginagamit ng Panginoong Diyos. Kaya you are sowing on the right environment. Amen. Kapag binibigay natin yung time, yung talent natin, yung treasure natin into the kingdom of God. Amen po ba yun? Kaya you know what? Yan po ang nagagawa. And you know what? This July, our 16th anniversary, kaya nga ang team natin, Nation Builder. Bakit? Kasi I believe that the church has something to do with building a nation. Amen. Kasi sabi ng Bible, righteousness exalts the nation. Gusto mo na umangat ang ating bansa? Pira. Ang gagawin mo, kailangan mangaluluwa tayo, mag-disciple tayo. Kasi yan ang sabi ng Lord, righteousness exalt the nation. Amen. Kahit sinong ilagay na politiko dyan, kung ang mga tao ay hindi nababago ang buhay, hindi nakakakilala kay Kristo, hindi ito iaangat ng Lord. Hindi politiko ang mag-aangat ng ating bansa, kundi ang mga Kristiyano na ginagamit ng Lord para maraming makakilala sa Kanya at maging righteous. At doon yung time na iaangat ng Lord ang bansang Pilipinas. That's why, you know what, when you're doing your part, reaching souls, evangelizing, inviting people to come to the Lord, you know what? You are doing your part as a nation builder. You are sowing a seed in this nation. Dahil kung gusto natin na ang nation na ito ay hindi maging talunan, hindi maging laging kawawa, laging kulelat, the Lord, one day you will exalt this nation. Kung hindi ko man maabutan, Lord, yung next generation ko, silang makikinabang yan. Yung ating mga anak, yung ating mga apo, silang pwedeng makinabang. Bakit? Because we sow in the right environment. We sow in the right environment. Kaya po tayo nangangarap ng malaking church. Ayaw natin na maganda na itong facility. Okay na tayo dito sa totoo lang. But you know what? Napakaliit ito compare sa ilang milyon na tao ng Pilipinas. Kaya bakit kailangan lakihan? Actually, pag nakuha na natin to, pag ilang years, hahanap na naman ng mas malaki. Bakit? Magpa-plant ng maraming church, we will sow ng maraming pastors sa Zambales, amen, until we reach born again Zambales. Amen po ba yun? Kaya lahat po ng ating itinatanim ay hindi po sayang. Amen po? At alam niyo po, kapag kayo nagtatanim sa church, you are part of that. Sabi ng Bible, lahat yung mga nagtanim at yung mga umani ay parehas ang reward. Amen? That's why if you are sowing seed in this church, pagpalain po kayo ng Panginoon. Your reward, our reward are just equal. Amen? Alam niyo po, yung ako po ay nasa banig ng karamdaman last May, I realized one thing, life is very short. Napakaikli ng buhay. Kaya sabi ko, kung habang tayo ay merong pang lakas, merong pang kakayanan na magtanim ng tama, magtanim ng mga mabubuting bagay for the glory of God. Amen? Gawin na natin habang may panahon pa. You don't know when our time ends. And let's do it today while we are still breathing, while we are strong. Amen. Gawin na natin yung part natin. Amen po ba yun? Kaya the secret to fruitful life is to sow ourselves in the Lord today. Kasi maraming tao, hindi makapagtanim ng mabuti, hindi makapagtanim sa gawain ng Lord kasi hindi pa talaga nila itatanim na isusuko yung buhay nila sa Diyos. Amen? That's why we need to sow ourselves. Amen? Sa Panginoon, itanim mo yung buhay mo, isuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Kasi yung mga things of the flesh ay mahirap pong labanan yan if we will not spend time with the Lord. Amen? If we will not invest our time in having fellowship with our God. Amen po? That's why yung ating pong buhay ngayon as we evaluate our lives today, you know what? Anong klaseng harvest ang nakukuha mo ngayon? If you don't like, amen, the harvest in your life right now, change the seed you are sowing into your life. Amen. Change the seed that you are sowing into our life. Amen. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo ngayon? Kami will stand up today. Hallelujah. We worship you, God. Can we lift up our hands to the Lord? Oh, we worship your name, God. Lord, here are your people, O Lord. At Panginoon, di ko po alam ang buhay ng bawat isa. Ang mga nakaraan namin, Panginoon. Maybe some of us here, Panginoon, ay
magulo yung buhay namin, pag hindi maayos yung buhay namin because we are sowing bad seeds in the past moment of our life. Today, Panginoon, gusto naming ayusin, Panginoon, while we are still alive, while we are still here on earth breathing, Panginoon, gusto namin na makapagtanim pa ng mga mabubuting buto sa aming buhay, sa aming pamilya, Panginoon. That's why today, God, we want to surrender our lives totally to you, Panginoon. Kung kailangan yung buhay ko muna yung unang maitanim, O Lord God. Kasi madali nang sumunod ang lahat kapag nakatanim yung buhay ko. Kaya Lord, today I want to obey your word, Panginoon Diyos. Hayaan mo na yung salita ay mamunga sa aming buhay, Panginoon. Gawin namin ito, masunod namin, Panginoon, ang iyong salita sa aming buhay. Can we worship the Lord with this song right now? Worthy of every song we could ever sing. Yes, God. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Yes, Lord. We want to live for you, God. This is the secret of fruitful life, Lord. Oh, hallelujah. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Hallelujah. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Thank you, God. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Hallelujah, God. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life Yes, Lord. upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will
Hallelujah, God. Panginoon, salamat sa iyong salita na aming napakinggan ngayon, O Lord God. Lord, maaaring yung buhay namin ay hindi maayos ngayon. Maaaring wasak, magulo. Panginoon, walang direksyon. Lord, ang iba sa amin, siguro pa yung aming pamilya. Panginoon, we have a broken family today. Panginoon, we are living in poverty today, Panginoon, because these are the result of what we saw in the past. And Lord, salamat sa iyong salita. Dahil ngayong araw na ito, Panginoon, gusto namin magkaroon ng bagong simula, ng new beginning, ng fresh start, O Lord God, to obey your word, O Lord God. Habang may panahon pa, Panginoon, habang kami ay buhay pa, malakas pa, Panginoon, magamit pa yung buhay namin, Panginoon, at makapagtanim ng mga mabubuting buto sa aming buhay, sa aming pamilya, at sa mga tao sa paligid namin, lalo na, Panginoon, sa iyong simbahan. If you are talking to your people right now, to sow a seed in your church, God, Lord, speak to them right now, God. I know, Panginoon, nang walang nagtanim sa iyo, nang hindi umani, Panginoon. Kaya Lord, today, God, Lord, anuman yung mga nagawa namin, na itanim namin, na buto, na mali sa aming buhay, Lord, we want to surrender it to you. We want a new life today, Lord God. We want a new life today in you, Jesus. Kaya, Panginoon, maraming salamat kasi, Panginoon, dinala mo kami sa lugar na ito, Panginoon. Tinuturuan mo kami ng salita mo para baguhin ang aming buhay, O Lord God. Only your word, O Lord God, can change our lives, O Lord God. Kaya, Panginoon, ngayon pong araw na ito, maraming salamat, Panginoon, dahil meron ka na namang itinuro sa amin, Panginoon. Lord, yung mga buto na aming narinig, nasa sa amin kung aming susundin. Ito ay magkakaroon ng bunga the moment we obey your word in our lives, O Lord God. So Lord, maraming salamat dahil bakit hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Lagi ka andyan para i-correct kami, i-rebuke kami, i-guide kami kung saan man kami direksyon na pupunta ng aming buhay. So Lord, bless your people today. Lord, we want a good harvest in our life. We want to harvest, Panginoon, good things from you, O Lord God. That's why we will sow in our spirit, O Lord. So Lord, bless your people today. We honor you and we glorify your name, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Sige po, pwede po tayo pumupo. God bless you po.